Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapuri ay manatiling magpakailanman. Halina't pagsaluhan natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa upang lahat nating ipahayag ang kadakilaan ng Diyos na nanahan sa ating puso't kalooban sa nagkakaisang sambayanan na tayo natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sino ang Diyos Ama upang lahat natin makita at pahayag ng Kristo sa mabuting balita na matutunghayan natin? At ano ang kanyang mga pahayag at tagubilin? Ano ang kanyang paglalarawan tungkol sa Ama? Halina at pagsaluhan natin ang dakilang Ama sa piling natin na tayo nagkakaisa sa pagdiriwang sa patuloy dakilang pagsamba natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran. Gayon din sa Cevenes sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok. Pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang, sa gitna ng hirap ay kinahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip noon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayon ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang, ang ginagawa lamang niya ay nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapat minamahal ng ama ang anak, ang ipinakikita ng anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito at ang mga gawang ipakikita sa kanya ng ama ay at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng anak ang lahat ng anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa ama ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang ama at ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at ang lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mahaba uli ang ating mabuting balita pero punong-puno ng diwa at ayos na ayos ang lahat ng mga dapat nating malaman. At napakahalaga ito sinasabi natin Panginoon at ito ngay may pawang katotohanan. Hindi gaya noong araw, nagsasalita ang ating Panginoon na ganitong mga pahayag, ayaw maniwala ang mga tao, lalo ng mga pariseyo, ang mga iskriba, upang sabihin, tanong mo si Kristo, ang mga sinasabi niya, ay nilang paniwalaan ang mga bagay na ito sapagkat wala silang pagkilala kay Kristo, wala silang pagtingin kay Kristo. Pwede natin sabihin, wala silang pagtingin sa Diyos. Kaya napakahalaga kapag ang kasaysayan na lumipas na ito'y iniwang mga pahayag o paksa ng mga kalaman dapat ng mga tao sa ating binasa ay tungkol sa Ama. Sa paglipas ng panahon, magkakaroon ito ng diwa at kahulugan, kahalagahan at tunay na may pitak sa puso't kalooban ng lahat ng nagbibigay pagpapahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya,
ang mabuting balita na sinabi ni Kristong ayos silang maniwala, dumating ang pagpapakasakit, kamatayan, muling pagkabuhay na ating Jesucristo sa isang katanungan. Sino itong taong pinatay sa krus? Sino itong nakabayubay sa krus? Ang mga taong ay maniwala sa Kanya, may mga taong naniniwala at naninindigan sa Kanyang mga pinangangaral o sa mga taong nanghihinayang, He is a great person who died upon the cross. Ito ang nagsimula sa katanungang balikan natin at tingnan natin ang buhay ni Kristo bago siya ipako sa krus upang sabihin, tunay ngang dakila ang taong ito at isa sa kanilang binigay galing sa Ama. Dito na dibuho ang kanilang pagpahalaga sa kanilang pagtingin upang sabihin si Kristo ay ipinadala ng Ama, sinugo ng Ama, siya ang Mesyas ng Ama. At dito nila pinagnilayan at nagbunga ito ng maraming pang mga kaalaman, marami pang pagsisiyasat sa iisang pahayag. Jesus Christ comes from the Father. At itong ating mabuting balita ay malawakang pagpapaliwanag tungkol sa iisang pahayag nila nung sila'y nakatunghay sa krus ng ating Jesucristo. That person is a great man. Truly, He comes from God. Una, pinamahid sa ating mabuting balita ang kahulugan na naging buhay ni Kristo na ang kanyang mga ginagawa ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya huwag sabihin sa tanang buhay ni Kristo ang tungkol sa Ama ang kanyang ginaganap. Walang labis, walang kulang. Kaya nabuo, buong buo kapag pagninilayan nating lahat, kapag titingnan nating lahat ang kanyang mga salita, ang kanyang mga iniwang mapaliwanag ay ang pagpapahayag tungkol sa Ama. Para saan? Para higit natin siyang makilala. Kaya ginamap ni Kristo, may 2,000 taon ng lipang na lumipas, sinimulan niya, umunlad ang karunungan ng mga tao sa iisang pahayag. Ito ang larawan ng ating butihing Ama sa lahat ng ipinapahayag ni Kristo. Naway matuklasan natin sa tuwing tayo natitipon sa banal na misa, naway makilatis natin, isa-isahin natin ang mga paliwanag ni Kristo sapagat walang ginawa si Kristo ng kanyang buhay kundi ang ipaliwanag sino ang Ama sa piling nating na tayo'y sumasampalataya, na tayo'y sumasamba, lalong-lalo sa pagdiriwan ng banal na misa, sa pagdiriwan ng mga sakramento, pinapakita sa atin ng Diyos ni Kristo sino ang Ama. Ikalawa, nagbibigay kahulugan ang larawan ng Ama sa pamagitan ni Kristo sa kanyang mga ipinakikitang mga gawa upang sabihin na noon pa man ang ginagawa ko ay siyang pinahayag ng Ama sa akin, ito'y gawin ko bilang pagsunod sa kanyang kalooban. At ito ay isa sa mga paksa na kanilang tinignan. Yumabong pa ang kaalaman sapagat napakaraming nilang pagtuklas sa ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pahayag. Ang ginagawa ko, ito ang ipinagagawa sa akin ng Ama. Kaya nga ba, naging makahulugan ang buhay ni Kristo sa pagkilala ng mga alagad, nangunguna sila, si Kristo kilala sa kanyang mga gawa. Sa kanyang mga ginagawa upang ipahayag ito ang gawain na pinapahayag ng Diyos na gawin niya, kaya ginagawa niya. Kaya naging makahulugan tuloy ang ginawa ni Kristo sa sanglibutan upang sabihin, iyan din ang kagustuhan ng Ama na ginawa ni Kristo, iyan din ang ginagawa ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. Kaya may palatuntunan tayo sa buhay, ang pagsunod natin sa ating Jesucristo, sa mga gawain kanyang kabutihan, kabanalan, ay siyang ginagawa ng Ama. Kaya ang larawan ng Ama ay sa pamamagitan ni Kristo, o si Kristo nagbigay ng tunay na larawan sa mga paggawa, sa mga gawaing kabutihan, kabanalan. Ito ang Ama, ito ang pinagagawa ng Ama, ito ang layunin ng Ama, itong ibig niyang ganapin natin, sapagat lahat ng iyan
ginawa na ni Kristo. Siya naging magbuting halimbawa sa lahat na maibig ng Diyos na gawin natin sa ating buhay magpakailanman. Ikatlo, doon nakilala ang ating Panginoong Kristo na siya'y maging makapangyarihan. Makapangyarihan, hindi tulad nung araw na naghihintay sila ng kanupamang himala na magagaling kay Kristo upang sila ay magtaka saan galing itong himalang ito. Hindi namin makita ko ano yung dugtong-dugtong na kahulugan nito. Basta't namulagat na lamang kami, bigla kami may himala. Upang sabihin ang himalang ginagawa ni Kristo ay yung mayroong pagpapanibago ng buhay sa kanilang pagkilala kay Kristo. Ito naging daan upang ang mga tao ay makita si Kristo at upang mailarawan ng buhay ni Kristo sa kanilang puso't kalooban ang kanilang natuklasan. Yung palang kinagawian namin ginagawa at sinasalita, hindi pala ito ang kagawain ng Diyos na ibig niyang gawin natin. Tayo pala ay naging makasalanan pala tayo sapat ang ating pamamaraan ng pagsasabuhay ng tungkol sa Ama ay hindi iyong ginagawa natin. Ito pala ay kabaligtaran. Ito pala ay nagbubulid sa atin ng kasamaan. Ito pala ay nabibigay sa atin ng kasalanan buhay natin. Kaya doon nagkaroon ng maraming pagpapanibago ng buhay ng tao. Kaya ito yung napakahalaga. Kaya tinitingnan natin ang panahon ng Kwaresma. Ito ba talaga ang kalooban ng Diyos na ibig ng Diyos na gawin ko sa pamagitan ng pagkilala ko kay Kristo sa kanyang mga ginagawa upang sabihin may pagpapanibago ng buhay sapagkat ayaw ng Diyos yan. Galit ang Diyos, ayaw niya ng ganyan. Naakala natin okay lamang at tamang-tama. Kaya kailangan nating lutasin ang ating kaisipan at kung ano man ang dati nating ginaganap o ginagawa sa ating mga pangangatwiran, sa lahat ng ating mga kabuktutan, sa lahat ng ating kawalan ng pag-asa, nakagagawa tayo ng mga bagay na ang mga bagay palang ito ay dapat nating papagnibaguhin. Ito iniiwan ng mabuting balita. Sa kalaman natin kay Jesucristo, dapat nating papagnibaguhin sa buhay natin. Na tama-tama, ito ang diwa ng panahon ng Kwaresma. Kaya, stick it out na talaga ito napakalaking hamon sa ating buhay pananampalataya. At ito palagi kung ipinapanalangin, maganap nawa ang iyong kalooban. Ito nawa ang aking ganapin sa aking buhay. Ito nawa ang mangyari sa lahat na aking nilalayon sa buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makabanalig at dudulog tayo sa Diyos upang natin maiwaksi ano pa mamasama sa buhay at upang ituwid natin ang mga kamaliang kinamihasnan na natin sa patuloy nating pagkilala sa Diyos upang mabigyan tayo ng tunay na makahulugang buhay, tunay na pagpapala. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan naway maging gabay ng kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Atin nawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga yumao naway makatanggap ng ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ikaw ang lahat sa amin.
Manalangin din tayo sa ng ating mga sariling kahilingan. Kaya mahubugin mo kami sa tamang landas sa matuloy naming buhay at pamumuhay, sa patuloy naming pagkilala sa iyong bugtong na anak, aming Jesucristo, maging lubos nawa ang aming pagkilala sa iyo, Ama, at pagkalooban mo kami ng nararapat na makahulugang buhay sa matuwid naming pamumuhay, masagana at maunlad at punong-puno ng kadalisayan, lalong-lalo na ang dalisay naming puso sa maraming mapagkumbabang pagpapanibago ng aming buhay. Dito namin bibigyan ng daan ang buhay, pagpapala, upang maiatid namin sa aming kapwa ang kahulugan ng aming buhay para sa pagtulong sa lahat ng aming paglilingkuran. Kaya naman itong aming nanais na maganap at mangyari sa buhay, pinapahayag namin ang lahat na ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ipagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kami makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala. Sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, nito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo, anak. Kaya tinihaling namin sa iyong tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi ming simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, naming Santo Papa si Elias, naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos ang mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang unti-unti nating pagkilala sa Diyos na tunay na mapagmahal at ang kanyang kagandahang kalooban para sa ating kapakanan, naway makita natin sa larawan ng buhay ni Kristo at upang ito'y maging daan sa wagas nating pagmamahalan sa isa't isa bilang naglilingkuran. Ating ngayong awitin ng panalangin itinuro sa atin na ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang
mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Pinasakristo, sabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbatian rin. tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Hesus Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno.
O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kababanalang sakramento sa altar sa ating pagtatanod, kalakip ang ating mga panalangin, at sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain ng pagdiriwang ng banal na misa.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng ating pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin na ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, sa mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali kayo sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Diyos na walang hanggan, ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga tinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminow lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Antum ergos sacramentum veneremur celui et antiquum documentum novo cedat ritui preceptides supplementum sensum defectui genitoque laudet jubilatio salus honor virtus quoque siret benedictio procedente amut troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, presta disti eis. Omen declamentum in se aventem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tubi sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao naman totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluluhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving in every moment time, in every moment time. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.